The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Some Pharisees approached Jesus and tested him, saying, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any cause whatever?" He said in reply, "Have you not read that from the beginning the Creator made them male and female, and said, 'For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh.' So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, man must not separate." They said to him, "Then why did Moses command that the man give the woman a bill of divorce and dismiss her?" He said to them, "Because of the hardness of your hearts, Moses allowed you to divorce your wives, but from the beginning it was not so. I say to you, whoever divorces his wife, unless the marriage is unlawful, and marries another, commits adultery." His disciples said to him, "If that is the case of a man with his wife, it is better not to marry." He answered, "Not all can accept this word, but only those to whom that is granted. Some are incapable of marriage because they were born so, some because they were made so by others, some because they have renounced marriage for the sake of the kingdom of heaven. Whoever can accept this ought to accept it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, and welcome to the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Yung issue po na kinakaharap ng ating Panginoon nung tinanong ng mga Pariseo sa Kanya tungkol sa divorce at tungkol sa kasal, ay simula noon hanggang ngayon ay mainit po na isang issue, lalong-lalo na sa Pilipinas. Hindi lang ngayong taon, for the past many years, that is one of the hottest issues which concerns us Christians, as Catholics. And sometimes we take the issue piece by piece, o we compartmentalize the issue. Lalong-lalo na tayong mga Kristiyano, Minsan sinasabi natin, it's their opinion, bahala na sila dyan. Bahala na yung mag-asawa, bahala na yung pamilya. Ako bilang Pilipino, hindi dahil Kristiyano ako o kaya dahil gusto kong tumulong sa iba, We compartmentalize ourselves. Iba yung pagiging Kristiyano ko, iba yung pagiging Pilipino ko, iba yung pagiging citizen ko, And sometimes we say, I am pro-divorce. And sometimes we say, even though we are Christians, even though we are Catholics, because we think it's just a political opinion. But here in the Gospel, it's very clear that Jesus is saying, divorce is not within the plan of God from the beginning. It is not in God's mind. It is not in God's heart. Divorce is not because of God. It's very clear. Kaya nga, we should not compartmentalize the issue. Hindi dapat nating sabihin na, it's just a political opinion. Because it concerns not only a human institution, but a divine institution. When we talk about divorce, we must talk about marriage. And when we talk about marriage, we must talk about us persons. And when we talk about persons, we must talk about God, who has a plan for each of us. And St. John Paul says in his book, Love and Responsibility, persons are to be loved, not to be used.
Persons are to be loved and not to be used. And that should be the overarching context, because God loves us so much, then whatever we do, especially when it comes to marriage, we must love the person, not use the person for our own sake. Because that's what's happening right now. We think persons are to be used for our own pleasure, for our own sake, by means of utility. But God is saying, we persons are to be loved. And that's also the spirit, the motivation of marriage. Love, pagmamahal, pag-ibig. And St. Thomas says, love is to will the good of the other. Kaya tayong mga Pilipino, for us, meron tayong pagmamahal to show the value of the person. But also we have pag-ibig, iniibig, ginugusto, because you will the good of your beloved. Not your pleasure, not your interests, personal interests, but because you want the person to be in a good place. You want the person to really flourish, to be happy. And happiness is not mere emotions, not mere feelings. Because if that's happiness, then it follows na divorce, madali lang. Pwede mag-divorce because it's for my happiness. It's for my interest. Ngunit sa sinabi ko na kanina, marriage and divorce, the issue is not only compartmentalized between you alone or between ikaw at yung asawa mo o yung pamilya mo, but it talks about even the covenant with God. Sa ating first reading, Ezekiel, the prophet Ezekiel, prophesied to Israel about God's judgment to them. Sabi ni Ezekiel, kayo ay parang mga dalaga. Ikaw, Israel, ay parang dalaga na kinupkop ng Panginoon, minahal. Pero dati, ikaw, you were weltering in your own blood. Ikaw ay naliligo sa sarili mong dugo, malapit nang mamatay. Pero kinupkop ka ng Diyos, minahal ka niya, inangkin ka niya, minahal ka niya bilang isang asawa. In other words, pinakasalan ka niya. At ikaw ay umangat, ikaw ay lumaki, maganda. Subalit ikaw ay nasilaw sa sarili mong kagandahan at naghanap ng ibang lalaki. Yung sabi ni Ezekiel, naghanap ka ng ibang lalaki, ibinenta mo ang iyong sarili sa iba. At sabi ng Panginoon, paparusahan kita. Paparusahan kita, ipahihiya kita, ipapamukha ko sa iyo ang iyong kahihiyan. Napaka-tragic nung pangyayari. Dahil sa ginawa mo, minahal kita, ipapakita ko sa iyo, ipapamukha ko sa iyo ang iyong kahihiyan. Ano ang ginawa ng Diyos? Upang maipakita kay Israel ang kanyang kahihiyan. Ang sabi ng Diyos, ang gagawin ko sa iyo, papatawarin kita. Wow! Ipapakita ko sa iyo ang kahihiyan mo sa pamamagitan ng pagpapatawad sa iyo at mamahalin pa rin kita. Yan yung sabi ni Prophet Ezekiel. Yan ang sabi ng Diyos sa kanyang bayang Israel. At babalik ka sa akin, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa akin, sa pagmamahal ko sa iyo. And brothers and sisters, that's the standard of Christian living. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Diyos. That's the standard of married life. Hindi dahil perpekto yung pagiging asawa mo, hindi dahil napakasaya ng pamilya mo, kundi dahil naroon ang Diyos na nagmamahal sa iyo. Kaya kami po, kaming mga diakono,
we are so privileged. I really see it as a privilege that we are able to interview couples who are about to get married. Pero ang madalas kong tinatanong sa kanila, pinagdasal mo ba yung papakasalan mo? Tapos iiyak bigla, no? Sinabi ko lang naman, wala naman akong sinabi. Pinagdasal mo ba yung papakasalan mo? Did you really pray for him? Did you really ask from God na siya na nga ang darating sa buhay mo? Tapos iiyak. Opo, brother. Dumating po siya nung time na malungkot ako. Tapos dumating po siya nung ipinagdarasal ko sa Diyos na sana dumating yung karapat-dapat sa buhay ko. Tapos sinasabi ko, okay, you have prayed for him, you have prayed for her, don't stop praying. Now, have you prayed together? Nagdasal na ba kayo? Opo, nagsisimba po kami tuwing linggo, yun rin po yung date namin. Sabi ko, but really, pray together. Yung naririnig mo yung dasal ng boyfriend mo or ng girlfriend mo, talaga bang nagdarasal kayo? Because I do believe that one of the sweetest things that you could offer to your loved one is not mere flowers or chocolates or hugs or kisses, but also prayers. At yun yung pinakatago-tago natin, yung mga dasal natin. At iniaalay lang natin ito sa Diyos. Napaka-precious ng prayers natin. But I hope we also let our loved ones hear the deepest desires of our hearts directed to God. Pray together. Alam ko pong gasgas na yung cliche, no? Na a family that prays together stays together. Pero sabi ng professor namin, no? Sabi niya, but that's very effective. Practically. Not only spiritually, but practically. Kung kayo ay nagdarasal sa bahay tuwing gabi, lalong-lalo na tuwing gabi, less ang chance ni mister na pumunta sa labas at maghanap ng kung ano-ano sa dilim. Gayon din si Mrs. Pag nagdarasal kayo ng sama-sama, hindi pumupunta si Mrs. sa kapitbahay at nakikipagchismisan. Pray together. Pray together. Of course, prayer doesn't mean that everything will be all right, but prayer reminds you, husband and wife, your entire family, that despite your idiosyncrasies, despite your weaknesses, despite your unfaithfulness, God will forgive you and God will sustain you. Yung ebanghelyo po natin ay hindi lamang para sa mga mag-asawa. Sa dulo din po, sinabi ng ating Panginoon, yung mga taong hindi magpapakasal or hindi mag-aasawa dahil sa kaharian ng Diyos ay tawag din ng Panginoon. It's also a vocation. And we priests and soon-to-be priests also want that God will guide us in our lives to be faithful in our vocation. But we are not always faithful. And sometimes you are unfaithful to our call. Mahirap din po ang maging pari, inasmuch as mahirap ang buhay mag-asawa. Pero isa po sa mga pinanghahawakan ko talaga na gospel verses, no, passages, biblical passage, is the passage from St. Paul in his second letter to Timothy, chapter 2, verses 11 to 13. Kung saan sabi niya kay Timothy, this is the gospel that I hold on to. If we died with Christ, we will also live with Him. If we deny Him, if we deny Christ, if we deny God, He will deny us. Masakit, ano? If we deny God, then God will deny us. Pero hindi po doon nagtatapos ang sabi ni San Pablo. Sa dulo, sabi niya, if we are unfaithful, kapag hindi tayo tapat, God will still remain faithful, for He cannot deny Himself. Kung tayo ay hindi naging tapat, kailan may magiging tapat ang Diyos, sapagkat Siya ay katapatan.
Siya mismo ay katapatan. Brothers and sisters, in whatever vocation we are, we ask God to guide us, to make us faithful. And if we fall, we fail, we ask God's forgiveness. Just like what Prophet Ezekiel said, God will forgive Israel despite Israel's sins, despite Israel's infidelities.